Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys, let's go! Naniniwala pa rin sila dito. Ayon naman sa artificial intelligence expert na si Dominic Ligot, piling content lang ang madalas paggamitan ng deepfake at voice cloning. Political issues, chismis, health, and any investment type, mga investment scams, no? Siya yung matunog sa tao. Dahil mabilis mag-viral ang ganitong mga content, nababahala ang isang grupo sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa mga nabibiktima ng fake news. Very dangerous yung mga ganitong misleading contents. It can lead to blindness to other people dahil kung hindi nga maiko-correct ito, maaaring ito yung paniwalaan ng mga tao. Sa ngayon, burado na ang YouTube page ng Dapat Balita. Wala pang pahayag ng palasyo sa issue, pero nakikipag-ugnayan ng Department of Information and Communications Technology sa security sector sa gitna ng pag-voice clone sa Pangulo. Tinitignan na rin nila ang posibleng paglabag ng mga nasa likod dito sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Dati kasi meron ako pinagtripan na may ginawa akong content before sa ko pang channel noon, pero luma na, tinake down ko na yung channel nga. Tinanggal ko na siya. Naalala niyo yung kay Pulong? Yung naglabas siya ng statement tungkol doon sa PI sa Davao, tapos si Nograles daw yung nag-aasikaso, etc. Gumawa ako nung kumbaga, nakasulat yung tawag dito. Nakasulat yung sinabi niya, yung statement niya, tapos may nagsasalita sa background, nakaboses ni Pulong. So, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ako dito ako kumuha. Ayan, ganyan lang yan, oh. Tapos, nag-save na ako ng boses ni Pulong. Ayan, Pulong. Pakinggan natin kung yung sample. Sample lang kasi hindi na ako nakasubscribe hindi ko na inano to tinuloy. Kasi pinagbawal na sa YouTube. Pinagbawal na sa YouTube Kailangan i-indicate mo na kung gumagamit ka ng AI content. So, ito sample. Okay. Allow the world to live as it chooses and allow yourself to live as you choose. Karinig niya ba? Ayan, si Pulong yun. Paano ko ginawa yan? Pakita ko sa inyo. I-upload niyo yung boses niya dito, mismo sa website. Kita ba? Buti hindi nakita yung anong website to. Pero sa mga familiar, alam nyo to. Sa mga familiar. Pero ganun siya. I-upload mo lang dito. Pagka-upload mo, yun na. Kuha mo na yung boses. Ganun lang kadali. 5 minutes worth of video lang ang kailangan mo, guys. Yun, meron ka ng boses. Ganun, nakakuha kang boses ni Pulong. Allow the world to live as it chooses and allow yourself to live as you choose. Ganun niya ba? So yun. Ganun lang kadali, guys. This is really a cause for concern. Bakit? Papakita ko sa inyong video. Hindi ko alam kung nakita nyo na to. Etong post na to. Nasa YouTube to ngayon. Pakalat-kalat sa YouTube Shorts. Pakalat-kalat to. Picture ni Apo Lakay. Tapos ang sabi, Apo Lakay, binulgar na buntisin ni Bongbong ang pinsan niya dahil sabog sa cocaine. Ito yung topic. Ito yung video. Take note, hindi ko medyo iniba ko lang yung boses for copyright purposes kasi baka makopyright ako. Pero tingnan nyo na lang yung image, yung video mismo. Panoorin nyo to. This is the little Amy before. Now she's grown up already. This is the daughter of Bongbong from his first cousin Teresita Romualdez. How that happened? Because of drugs. May binuhin niya dahil sa cocaine. Very high. Siya, sa droga. Nabuntisan niya yung pinsang buo, si Teresita, na anak ni Vicente Romualdez. Yun. Halatadong AI. Oo, sa atin, halata. Sa atin. Na alam natin kung ano yan. Sa atin. But not everyone are like us. Hindi lahat ng Pilipino alam na peke ito. Na deepfake ito. Hindi lahat ng Pilipino alam yan. Kanina nga, di ba, yung pinakitang video sa tricycle driver tsaka doon sa isa pang kausap na kuya. Anong sinabi? Parang boses ni Bongbong Marcos. Baka sinabi niya talaga. Sa mga mata natin, oo, alam natin. Sa mga mata natin. Kasi pamilyar tayo dito, alam natin to. Lalo na din sa parte na to. Yan nagsasalita. May binuhin niya dahil obvious sa cocaine. Very high. Siya. Dito very obvious, di ba? Kasi syempre, paano nga naman gagalaw yung picture ni Apo Lakay? Picture yan. Sa atin yun. May mga taong maniniwala dito. And ano yung kinakalat nilang impormasyon? Fake news agad. Nabuntis daw ni PBBM yung pinsan niya at ang resulta daw nun ay si Little Amy. Hindi ako magtataka, one of these days, lalabas na rin yung video ni PBBM na nag-jujuts, nag-cocaine.
Hindi na rin ako magtataka kung lalabas na yun anytime soon. Bakit? Gumagawa na sila Kinukondisyon na nila yung mga utak natin na, uy, teka, baka nga may ganito, baka nga may ganyan, etc. etc. Ginamit pa si Apple Tayo alam natin to. Tayo. Pero, sa mga taong hindi pa alam to or hindi pa nakakakita ng ganito, lalo na dun sa mga medyo liblib na lugar ng Pilipinas, baka maniwala sila. The danger of that, mga kakotsero, goes beyond just the people's beliefs, no? Hindi lang doon natatapos ang pagiging delegado nito. It can also influence, pwede nitong impluwensyahan ang ating demokrasya. Di ba sinasabi ng mga dilawan dati na kami daw mga vloggers na nagdadala ng fake news? Mukhang gagraduate na sila sa mga vloggers, guys. Mukhang hindi na nila sasabihin sa mga vloggers yan. Mukhang dito na nila sasabihin sa mga gumagawa ng deepfake. Anyway, so yun. So, may interview ang DICT kanina tungkol dito. Medyo mahaba lang, 6 minutes. Pero ito, panoorin natin. Ano ba yung sagot dito ng DICT? Let's start it off, Asek Aboy, with the DICT's position on deepfakes, and not just any deepfake, but deepfakes such as this, using the president's voice. Well, for DICT, it's always troubling. It's always a cause for concerns. That's why DICT is in coordination with our security sectors as well. We always discuss this, particularly in this particular scenario, that it involves the national security, it involves the public welfare. So we take it very seriously, and we coordinate with all government sectors, especially the security sector. We touched upon this a little bit a while ago in Storycon about the cybercrime law. Can those who use deepfakes be arrested under law, and under what circumstances? Well, yes. In the cybercrime law, or the RA 10175, there are two particular provisions that come into mind. Section 4, which enumerates a lot of cybercrime offenses, particularly paragraph B and C, which revolves around computer-related fraud and computer-related identity theft. If that doesn't fall within those two, there's a catch-all provision under Section 6 of the same law, which is any crimes that fall under the Revised Penal Code or punished by the Revised Penal Code shall be punished by the cybercrime law to one degree higher. And under the Revised Penal Code, there is Article 154, which deals with illegal publication. Okay, Asek, just to get your thoughts, currently, Cavite Representatives Lani Mercado Revilla and Ramon Revilla and Brian Revilla, they actually filed House Bill number 9425, which proposes to penalize deepfakes, basically, to establish clear parameters to determine the appropriate legal consequences for deepfake-related actions. In your opinion, what you just said to Gretchen's question, or your reply to Gretchen's question, means that it can be punished already. Do we need to go one step higher than the one step higher that you mentioned, and and craft legislation, for AI-related deepfakes? Because there are a lot of actions that are not yet contemplated, because you have to remember that our Revised Penal Code is was crafted way back, but these development technologies such as the creation of AI, the use of AI, the certain cyber ethics, there are certain acts that have to be addressed pa rin when it comes to new legislation. You have to remember the Revised Penal Code was crafted way before. Even the newest act penalizing computer-related crimes was crafted way back 2012. The enforcement was way back 2012. Now the development in AI has a lot of new dynamics to it, such as setting ethical standards for the use of AI. What certain acts that, for example, the creation of AI for fraud, the creation of AI, hindi mo nako-contemplate yan ng mga batas pa ho natin. So I do think there's either a new legislation or an update to the old legislation that has to be contemplated and enacted in order to address these ever-growing concerns when it comes to deepfakes and the misuse of AI. Hindi pwede yung update mo lang yung i-amend mo lang yung dating batas. Ay, pwede naman yun. Kaso nga lang, I think, ako lang, on a personal level, AI is a very dynamic kind of act. Hindi, and para i-criminalize mo yung act of using AI, parang that's too much. But of course, syempre, kapag yung act mo na yun, would fall under the purview of course, merong malice, may criminal intent, etc., etc. It should be punishable by law. So parang parang yung updating our cybercrime law won't be enough. Parang kulang yun. Kasi nga may catch-all provision ka na dun na tawag dito, na kapag hindi covered ng cybercrime law pero punishable ng RPC, Revised Penal Code, pero ginawa din ito sa online, then you have a cyber crime basically. Kaso nga lang masyadong specific kasi ang AI parang hindi mo siya pwedeng lang sa isang aspeto lang na hindi, meron na tayong cybercrime, dagdagan na lang natin. Hindi pwede Marami kasing aspects yan There's the ethical use of AI, merong tawag dito,
limitations ng AI, hanggang saan mo lang gagamitin. Di ba recently nga, ginagamit na rin AI para sa schools? Hello, ChatGPT. That's AI. So ginagamit siya ng mga high school, ng mga college students para magsulat ng kanilang mga thesis, mga research paper. Hindi na sila nagre-research, itatanong na lang nila kay ChatGPT. ChatGPT! Ganun, type mo yun eh. ChatGPT, write me a 2-paragraph summary on The Prince by Machiavelli, etc. Ganun. Magkano yun? 2 paragraph. Ang ganda pa na pagkakasulat. Oo. Di ba may mga social media people nga na gumagamit ngayon yan para bulahin tayo, para maniwala sa kanila. Ginamit si Machiavelli tsaka Sansu. So, maraming it's too diverse. Masyadong maraming topics na pwedeng ipasok doon sa ganong klaseng legislation. It should be a separate law. It should be a separate law. In my opinion. Sir, ito At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.